Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ilang mga lokal na paniniwala ay sinasabing patay ang Diyos tuwing Biyernes Santo. Kaya mas malakas ang masasamang elemento o espiritu. Marami rin ang hindi naniniwala rito, ngunit sabi nga nila ay wala namang mawawala kung irerespeto ang paniniwala ng iba. Maaaring nakapagbibigay ito ng kalituhan o takot sa iba, ngunit maaari din naman itong tignan bilang gabay o paalala sa ating lahat. Nang sa ganon ay malayo tayo sa kapahamakan. Dear Papa Dudut, magandang gabi po sa iyo at sa lahat ng mga subscribers ng channel ninyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jaja. Ulila na po kami sa ama. 10 years old pa lamang ako nang mamatay si Papa, kaya si Mama na talaga ang nagpalaki sa amin ng kapatid kong si Abby. Taga Bacolod po kami, pero tuwing may okasyon o kaya naman ay mahaba-habang bakasyon, palagi po kaming pumupunta kina Lola Agnes sa Iloilo. 74 years old na po si Lola at palagi niyang inaasahan ang pagdating namin tuwing Semana Santa. Aaminin ko na isa yon sa mga pinaka-iniiwasan kong mangyari. Hindi ko po kasi gusto sa bahay ni Lola. May something akong nafe-feel kapag nandun ako. Para bang bad energy na hindi ko maintindihan. Nagpapakabait lamang ako sa kanya noon dahil kay Mama. Kaya naman noong mag-decide si Mama na mas maagang bumiyahe papuntang Iloilo ay nagpaiwan muna ako sa bahay. Nagdahilan na lamang ako na may aasikasuhin pa tungkol sa ina-applyan kong trabaho. Kakagraduate ko lamang po kasi noon ng college, pero gusto ko na kaagad na magkatrabaho para maranasan ko ng maging independent. Sabi ko kay Mama, susunod na lamang ako sa kanila dahil kaya ko namang bumiyahe ng mag-isa. Hindi na sana ako tutuloy sa pagpunta kina Lola, pero hindi pumayag si Mama na hindi ako susunod sa kanila. Kaya naman ang mag-commute ako ay inabutan na ako ng pagdagsa ng mga pasahero. Gabi na nang makarating ako sa lugar ni na Lola Agnes. Hindi ko na lang po babanggitin kung anong barangay yon, pero yung binabaan ko ay doon na mismo sa may kanto. Hindi na ako nagpadiretso sa terminal dahil nadadaanan naman po ng bus yung bababaan ko. Kailangan ko pang sumakay ng tricycle para makarating sa bahay ni Lola. Masyado kasing malayo ang bahay nila mula sa kantong yon, kaya hindi pwedeng lakarin. Isa pa'y mukhang hindi na rin safe maglakad ng ganong oras. 6:30 na nang makababa ako ng bus. Mabuti na lamang at may dumaan pang tricycle. May isa itong pasahero at mas malapit yung babaan niya kesa sa akin. Nang buwaba na yung kasama ko, ako na lamang ang natirang pasahero. Ilang sandali pa ay napatanong si Manong driver sa akin. Saan ka na nga ulit bababa, iha? May kilala po ba kayong Agnes? Napansin ko noon na bigla na lang natigilan yung driver ng tricycle. Nagulat pa ako nung bigla na lang siyang huminto. Agnes? Agnes baka mo? Opo, sagot ko. Sa pag-aakalang nagkamali lamang siya ng dinig. Natuwa ako nang sabihin niyang iisa lang ang kilala nitong Agnes sa sityong pupuntahan ko. Dinescribe pa niya ang itsura ni Lola kaya nakasigurado na siyang iisa lang ang Agnes
na tinutukoy namin. Ngunit hindi rin nakaligtas sa akin ang pag-aalangan sa mukha ni Manong nang sabihin kong doon ako magpapahatid. "Kilala niyo po ba si Lola?" Tanong ko kay Manong. Ngunit hindi na siya sumagot pa. Inisip ko na lamang na baka hindi siya palakwento. Malayo pa ang tinakbo ng tricycle at mula sa kalsadang yon may palikong daan pa papunta kina Lola. Ngunit nagtaka ako nung hindi na lumiko si Manong. "Iha, pasensya ka na ha. Hanggang dito lang kita maihahatid," sabi ni Manong. Mailap ang mga mata niya at medyo balisan na rin. Hindi ko tuloy maintindihan kung bakit ang weird ng kinikilos niya. "Ganun po ba? Sige po, maglalakad na lang po ako," sabi ko na lang noon sa kanya. Wala na rin naman akong choice dahil wala na akong masasakyan sa parting yon. Wala na rin akong nakikitang mga sasakyang dumaraan. Malapit-lapit na kina Lola yung palikong daan na nilakad ko ng gabing yon. Nakakainis lang dahil bitbit ko pa ang mga dala kong gamit na may kabigatan pa. Kaya't mayat maya rin akong humihinto. Inabot ako ng mahigit 5 minuto sa paglalakad sa lubak-lubak na kalsadang yon. Pero wala pa rin ako sa bahay ni Lola. At habang naglalakad, kung ano-ano pang ingay ang naririnig ko bigla. Bigla akong kinilabutan nang makarinig ako ng huni ng panggabing ibon. Doon ko lang naalalang madalas ikinikwento sa amin ni Mama na kinakatakutan nila noong mga bata pa sila. Akala raw kasi nila ay ordinaryong ibon lamang yon. Pero nang lumapag daw yung ibon sa harapan nila mismo ay kumaripas na sila ng takbo pa uwi. Sabi ni Mama ay aswang daw yon. Nanagaan yung ibon. Wakwak daw ang tawag doon. Kapag malakas daw ang naririnig na huni ng wakwak, ibig sabihin daw ay nasa malayo pa ito. Pero kapag humina na ang hunay, nasa malapit na raw ito. Nang mga sandaling yon ay pahina ng pahina ang naririnig kong huni. Nilukob na ako ng matinding takot kaya nilakihan ko na lamang ang mga hakbang ko para mabilis nang makarating kina Lola. Laking pasasalamat ko na lamang noong makita ko si Lola sa labas ng bahay na mukhang hinihintay talaga ang pagdating ko. Sa kabila ng katandaan ay maliksi pa rin siyang kumilos at parang hindi nakakaranas ng rayuma o anumang pangangalay. Makinis pa rin at maputi ang kanyang balat na nagpapabata sa itsura niya. "Mabuti naman at nakarating ka na, apo. Kanina pa ako nag-aalala sa iyo. Sana nagpasundo ka na lang sa kanto. Pwede naman akong umarkila ng tricycle para sunduin ka." Nag-aalala pa niya ang sabi. "Ayos lang po yun, Lola. May nasakyan na rin naman po ako." Nagpasya ako na hindi na lang sabihin kay Lola yung kakaibang reaksyon ng driver ng nasakyan kong tricycle. Baka kasi hanapin pa niya ito at kausapin. Matapos ang kumustahan namin ay pinapasok na ako ni Lola sa bahay. At gaya nga ng inaasahan ko ay walang TV at wala ring wifi doon. May signal naman ang gamit kong SIM card pero masyadong mahina. Kaya hindi rin makagamit ng data. Hanggang text lang ang kaya. Radyo lang at mga libro ang mapaglilibangan sa bahay ni Lola. Kaya kahit ilang minuto pa lang akong naroon ay parang gusto ko nang umuwi sa Bacolod. May kalumaan na yung bahay ni Lola pero isa pa rin yon sa mga itinuturing na magandang bahay sa sityo nila. Sementado yung buong bahay at may second floor din. Parang kagaya ng mga bahay sa US ang estilo kaya sosyal tingnan kapag nasa labas ka. Lalo na noong napinturahan ng bago. Nagmamasid-masid ako roon habang nakaupo sa mahabang sofa sa sala. Karamihan sa mga gamit ni Lola ay mga antigo na, kaya mahal na ang mga yon kapag binili. Maya-maya lang ay may napansin ako. Nung huling punta kasi namin sa bahay ni Lola ay may nakalagay pang altar sa sala. Nasa gitna yon ang mga lumang picture namin na nakasabit sa pader. Ni isang imahe o rebulto ni Jesus o ni Mama Mary wala akong nakita. Magtatanong sana ako kay Lola nang tawagin ako ni Mama para kumain. Kinabukasan,
Tinanghali na ako ng gising kaya hindi na ako nakapaglibot-libot gaya ng plano ko. Bumalik na lamang ako noon sa pagtulog at buwaba na lamang bandang alas 5 ng hapon. Dumiretso ako sa kusina at nakita ko roon si Mama at nilapitan ko siya habang abala sa paghahanda ng lulutuin niya para sa hapunan. Napakunot noo ako nang mapansin ko ang karneng magkahiwalayang lagayan. Tinanong ko siya kung anong luto ang gagawin niya doon sa isang ibinukod niya. Para sa lola mo kasi yan. Ibang luto ang gagawin ko dyan. Hindi kasi siya kumakain ng may bawang o luya. Sagot pa ni Mama. Mas gusto raw ni Lola yung nilalaga lang ang karne kahit na walang lasa. Ayaw rin daw kasi nito ng may asin sa pagkain. Marami na raw kasing nagiging sakit si Lola kaya masela na rin sa mga kinakain. Pero ang ipinagtataka ko noon ay sinabi ni Mama na hindi rin kumakain ng mga gulay si Lola. Puro karne at mga lamang loob lang gaya ng atay, bituka ng baboy at baga ang laman ng ref. Nagkaroon lang ng gulay doon noong dumating kami. Maaga kami noong naghapunan. Pagpatak ng alas 7 ay nasa kanya-kanyang kwarto na kami. Pagsilip ko sa may bintana ay sobrang tahimik na talaga sa labas. Kahit ang mga kapitbahay namin ay mukhang nagsisitulog na ng mga oras na yon. Mag-isa nga lang pala ako sa kwartong pinapaggamit ni Lola. Magkatabi naman sina Mama at Abby sa kabilang kwarto. Si Lola naman ay nasa first floor ang kwarto dahil mahihirapan na siya kung mag-aakyat baba pa ng hagdanan. Wala naman akong ibang mapaglilibangan. Nagpasya na rin akong humiga para piliting makatulog. Pero dahil halos buong araw akong natulog ay naging maramot ang antok sa akin, Papa Dudut. Hanggang sa hindi ko na namalayan kung paano ako nakatulog sa kakatitig lang sa kisame. Pagsapit ng hating gabi bigla na lamang akong napabalikwas sa higaan. Hinihingal ako at pinagpapawisan pa dahil sa isang masamang panaginip. May isang matandang lalaki na paulit-ulit na nagfa-flash sa panaginip ko. Pero hindi naman malinaw ang mukha nito. Ang weird po noon ang pakiramdam ko dahil nakaramdam ako ng takot sa hindi ko malamang kadahilanan. At bago pa ako magising noong gabing yon, may narinig pa akong boses. Parang boses yon ng isang lalaki pero hindi siya yung nakikita ko sa panaginip ko. Hindi ako sigurado pero parang sinasabihan ako nito na umalis na sa bahay ni Lola. Nung hindi na ako makatulog ay nagpasya akong lumabas muna ng kwarto. Nakaramdam na rin kasi ako ng gutom kaya buwaba muna ako para maghanap ng makakain sa kusina. Tulog na ang mga kasama ko kaya iningatan ko na lamang na makalikha ng ingay. Pero habang pababa ako ng hagdanan, may narinig akong ingay na hindi ko alam kung saan ang gagaling. Parang kaluskos na ewan lang naman, kaya hindi ko na lamang pinansin. Noong nasa kusina na ako, Papa Dudut, ay muntik na akong mapasigaw nang makarinig ako ng mabibigat na yabag mula sa bubong ng bahay. Bigla po kasi akong kinabahan. Nagtayuan ang mga balahibo ko habang nakikiramdam, Papa Dudut. Inilibot ko ang tingin sa kusina hanggang sa mapansin ko na nakabukas yung bintana roon. Kabado kong lumapit para isarado yon. Pero nung hihilahin ko na sana yung sliding window ay bigla na lang tumalon ng isang malaki at itim na pusa mula sa bubong. Halos takasan ako ng dugo nang umarap sa akin yung itim na pusa. Pulang-pula ang mga mata nito na parang kulay ng sariwang dugo. Dali-dali kong isinarado ang bintana. Dala ng takot, natanaw ko na lamang noon yung pusa na kumaripas ng takbo papalayo sa bahay ni Lola. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel para sa araw-araw na upload ng mga horror stories. Likewise ang Gian Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Ilang araw ng pananatili ko sa bahay ni Lola Agnes, kapansin-pansin ang malaking pagbabago sa dati
malambing niyang pakikitungo sa akin. Madalas na siyang nagkukulong sa kwarto niya at lumalabas na lamang tuwing kakain. Hindi naman ako nag-iisip ng kung ano dahil matanda naman na siya. Siguro ay mas gusto niya lamang habaan ng oras ng kanyang pahinga kaya hindi na siya masyadong nakikipag-usap sa amin. Si mama naman ay mukhang sanay na kay Lola. May kasambahay naman doon pero noong dumating ako ay kakaalis lamang nito dahil nagpaalam daw na 3 araw na mawawala para makauwi na sa pamilya. Kinabukasan ay nagaya si Abby na maligo kami sa ilog. May kalayuan yon sa bahay ni Lola, Papa Dudut, pero natatandaan ko pa naman yung daan papunta roon. Nagpaalam kami kay mama at pinayagan naman niya kami. Pero noong narinig ni Lola na pupunta kami sa ilog ay bigla na lang niyang sinabing mag-iingat kayo. Biyernes Santo ngayon. Patay ang Diyos. Ewan ko ba, Papa Dudut. Pero biglang nag-iba ang pakiramdam ko noong sinabi sa akin ni Lola yon. Pero sa kabila ng paalala ni Lola ay tumuloy pa rin kami ni Abby. Nagdala lamang kami ng kaunting pagkain at tig-isang tuwalya para hindi lamigin sa daanan pag uwi namin. Safe naman po kaming nakarating sa ilog at wala rin namang nangyari sa amin habang naliligo. Sa sobrang enjoy namin ni Abby ay hindi na namin namalaya ng oras. Pagtingin ko noon sa hinubad kong relo, pasado 5:00 na pala ng hapon. Dahil doon ay nagmadali na kami ni Abby sa paglalakad. Baka kasi abutan pa kami ng dilim sa daanan at wala kaming dalang pang ilaw. Habang naglalakad, panay ang tingin ko noon sa paligid. Kaunti lang kasi ang mga bahay sa parting yon at magkakalayo pa. Mga ilang sandali lang habang palingalinga ako ay napansin ko yung isang maliit na kubo. Hindi kalayuan sa nilalakaran namin. Parang hindi ko naman nakita yung kubo na yon kanina, sabi ko sa sarili ko. Napalingon tuloy sa akin si Abby at napahinto sa paglalakad. Ano yun ate? Nagtatakang tanong niya. Itinuro ko sa kanya yung kubong nakita ko. Pero habang nakaturo ang daliri ko ay bigla na lamang lumabas yung matandang lalaki sa kubo. Mahabang balbas nito na halos umabot na hanggang dibdib. Tapos yung balat ng matanda ay parang balat ng baka na medyo nakalawlaw na at kulubot pa. Kilala mo ba siya ate? Nakatingin sa iyo, sabi ni Abby. Kinabahan ako nang mapagtantong nakatitig sa akin yung matanda. Sa halip na sagutin ang tanong ni Abby, ay mabilis ko siyang hinila papalayo roon at hindi na lumingon pa sa kubo kung saan ay lumabas yung matanda. Mga ilang minuto na kaming naglalakad noon nang maramdaman ko na parang may sumusunod sa amin ang kapatid ko. Paglingon ko'y tumambad sa paningin ko yung 2 malaking aso. Naramdaman ko ang mahigpit na kapit ni Abby sa braso ko. Sa aming dalawa ay siya lamang ang takot sa aso. Mahilig kasi ako sa mga hayop pero noong time na yon, Papa Dudut, ay iba yung pakiramdam ko sa mga kaharap namin. Hindi sila maamo gaya ng mga asong madalas kong nakikita sa subdivision sa Bacolod. Yung mga mata nila ay namumula at nanlilisik. Parang kagaya yon sa nakita kong pusa noong nakaraang gabi. Napatras kami nang bigla na lang silang umangil na parang susunggaban na kami ni Abby. Kaagad ako naghanap ng pwedeng ipantaboy sa mga asong yon. Kumuha ako ng may kalakihang bato at saka pinukol sa harapan nila. Pero imbes na maitaboy namin ang mga ito, ay mas lalo pang naging agresibo. Doon na kami napatakbo ng kapatid ko, Papa Dudut. Kahit mabilis na ang pagtakbo namin ay hindi pa rin kami nilulubayan noong 2 aso. Napahinto lang kami noong napagtanto naming nando na pala kami sa loob ng bakuran ni Lola. Putlang-putla kami noon ng kapatid ko at halos naghahabol na rin ang hininga dahil sa pinaghalong pagod at takot na nararamdaman namin. Ang pinagtataka ko lang noon, Papa Dudut, ay hindi na kami sinundan ng 2 aso nang makapasok na kami sa bakuran namin.
Samantalang kayang-kaya nila kaming sunggaban doon anumang oras. Pero kahit na hindi nila kami nilapitan ay hindi pa rin sila umalis sa labas ng bakuran. Maya-maya lang ay napalingon kami kay Lola na galit na lumabas ng bahay. Akala ko ay kami yung lalapitan niya pero nagulat kami ni Abby. Nang dumiretso siya doon sa dalawang aso, nag-alala kaming magkapatid dahil baka bigla na lang sunggaban ng mga ito si Lola. Ngunit laking gulat namin noong lumapit ang mga ito kay Lola at dinilaan ang mga paa niya. Napansin din namin na parang kinausap ni Lola yung dalawang aso. Matapos yun ay bigla na lang tumakbo ang mga ito papalayo. Lola, kanino po yung aso yung mga yun? Bakit nila kami hinahabol? Tanong ko kay Lola. Huwag na kayong matakot. Nakikipaglaro lang sila. Hindi kasi nila kayo nakilala, sagot pa ni Lola. Pero hindi ako naniwala sa kanya, Papa Dudut. Sa sobrang agresibo ng dalawang aso ay sigurado kung balak na kaming sakmalin ang mga yon kung hindi lang kami mabilis na nakatakbo. Isa pa ay iyon lamang ang unang beses na nakakita ako ng ganong kalaking aso. Hanggang bewang ko ang taas ng mga ito. Yung balahibo nila ay tulad ng balahibo ng native na baboy. Kahit na anong pag-iisip ang gawin ko ay hindi talaga sila mukhang ordinaryong alaga lamang. Nang makabalik ako sa kwarto ay natigilan ako nang meron akong napagtanto. Yung matandang may alaga sa mga asong humabol sa amin ay kahawig niya yung matandang nakita ko sa panaginip ko. Kaya naman noong oras na ng hapunan namin ay sinamantala ko ang pagkakataon para magtanong kay Lola kung sino yung matandang nakita namin. Baka kasi kilala niya. Pero sa halip na sagutin ang tanong ko ay nagalit pa siya sa akin. Pinagsabihan niya ako na huwag nang pakialaman ang mga taong nakikita ko sa sityo. Baka raw ikapahama ko pa yon. At yun ang hindi ko maintindihan. First time magalit ni Lola Agnes nang ganon at simple lang naman ang dahilan. Matapos ang hapunan namin ay nilapitan ako ni Mama. Nang hingi siya ng pasensya sa inasal ni Lola Agnes. Pero nagulat ako nang sabihin niyang kilala niyang matandang tinutukoy ko. Si Mang Pilo raw yon at matagal na nitong alagang dalawang aso na humabol sa amin. Marami pa akong tinanong kay Mama pero napansin ko na may iniiwasan din siyang pag-usapan. Gulong-gulo na po ako ng time na yon dahil marami na akong napapansin. Mula sa mga pagkain ni Lola, sa kakaibang ikinikilos niya, at doon sa matandang tinatawag nilang Mang Pilo. Isang gabi, Papa Dudut, ay muli na naman akong sinumpong ng insomnia. Lumabas ako ng kwarto para magtimpla ng kape. Bala ko kasi sanang magbasa ng libro. Pero habang pababa pa lamang ako ng hagdan, may narinig na naman akong ingay. Parang ganito rin yung nangyari last time sabi ko sa sarili ko. Pinakinggan ko ng mabuti yung naririnig kong ingay. Hanggang sa napagtanto ko na nagmumula pala yon sa kwarto ng lola ko. Nataranta ko noon dahil naisip ko na baka may nangyayari na kay Lola Agnes. Halos tumakbo na ako noon papunta sa kwarto niya. Nang makalapit ako sa may pinto ay nakarinig ako ng mga ungol. Agad kong binuksan ang pinto. Ngunit muntik na akong mapasigaw nang tumambad sa akin ang galit na mukha ni Lola. Gulong-gulo ang buhok niya na animoy nakipagsabrutan sa kung sino. Pero ang mas nakaagaw pansin noon sa akin ay ang pulang mantsa sa gilid ng labi niya. Napakunot-no ako at mukha namang hindi lipstick yon. Sa pagkakaalam ko rin kasi ay hindi naman naglalagay ng kahit na anong kolorete sa mukha si Lola. At yung amoy niya ay parang malansa. Lola, ayos lang po ba kayo? May narinig po kasi akong ingay kaya napatakbo ko papunta rito. Nag-aalala kong sabi kay Lola. Ngunit imbes na sumagot ay pinagsarahan niya ako ng pintuan. Naiwan ako roon at takang-taka sa inasal ni Lola Agnes. Ano bang nangyayari kay Lola? Lately sobrang weird na talaga niya. Sabi ko na lamang noon sa sarili ko. Kinabukasan, Papa Dudut, may pumunta sa bahay ni Lola
Galit na galit yung babae, may pumatay daw kasi sa mga alaga nitong kambing na buntis pa at malapit na sanang manganak. Malaking lugi raw yon sa kanila. Pero ang pinagtataka ko ay kung bakit si Lola Agnes ang sinusugod noong babae. Nasa kwarto lang ako noon pero narinig ko yung sinasabi ng babae. Wala na raw siyang ibang alam na pwedeng gumawa noon kundi si Lola. Nang lumabas ako ay nagtanong agad ako kay Mama. Ma, bakit galit na galit kay Lola yung babae sa labas? Pinagbibintangan niya kasi ang Lola Agnes mo na pumatay sa alaga nilang kambing. Sagot pa ni Mama. Sa edad ni Lola mukhang malabo naman siya naggagawa ng ganun. Kaya naisip ko na baka may galit lang talaga sa kanya yung babaeng sumugod sa bahay. Pero nang sumagi noon sa isipan ko ang nakita kong itsura ni Lola at ang pulang mantsa sa gilid ng labi niya nung nakarang gabi, ay doon ako nagkahinala. Para kasing may mga kakaibang nangyayari kay Lola. Nang lumabas ako ay narinig ko yung usapan ng mga kapitbahay namin. Hindi ko naman talaga intensyon na makinig sa kanila pero nabanggit nila yung pangalan ni Lola Agnes. Hindi ko inaasahan noong sinabi nilang aswang daw si Lola. Mula raw noong nabalitaang nayanggaw si Lola ay marami nang nawala na mga alagang hayop sa sityo. Kung hindi nawawala ay natatagpuan na lamang nilang patay na parang kinatay ng isang mabangis na hayop. Papa Dudut, kahit medyo nagdududa na po ako noon sa kakaibang kinikilos ni Lola ay mahirap pa rin paniwalaan ang mga sinasabi nila. Kahit kasi baliktarin ang sitwasyon ay kadugo pa rin namin siya kaya hindi maganda kung pag-isipan ko siya ng masama. Kaya para masagot ang mga katanungan ko noon ay nagpasya na akong kausapin si Mama at si Lola mismo. Umanap ako ng tamang tiyempo. Balak ko na sanang gawin yon habang naghahapunan kami pero noong nakahanda na ang mga pagkain ay hindi pa rin lumalabas ng kwarto si Lola. Ma, bakit hindi pa lumalabas si Lola? Hindi ba siya sasabay sa atin? Tanong ko kay Mama. Pinapuntahan niya si Lola sa kwarto at baka raw kasi nakaidlip na naman. Kumatok ako ng ilang beses pero walang sumasagot. Mukhang walang balak si Lola na pagbuksan ako kaya binuksan ko na lamang ang pintuan. Ngunit nang makapasok ako ay nakita ko si Lola na payapang nakahiga sa kama. Akala ko ay natutulog lamang siya kaya tinapik ko ang balikat niya para magising siya. Pero hindi pa rin siya sumasagot. Hanggang sa may napansin ako, Papa Dudut. Bakit ganon? Parang hindi na humihinga si Lola. Noong dinama ko ang leeg ni Lola ay kinabahan ako nang maramdaman ko na parang ang lamig na niya. Kinapa ko ang pulso ni Lola pero wala na rin akong naramdaman nang mga sandaling yon. Nagsisigaw ako noon para tawagin si Mama. Napuno ng iyakan sa bahay matapos makumpirmang wala na nga si Lola. Hindi kasi namin inaasahan ang pagpanaw niya. Wala naman kaming nakita na isang senyales na mamamaalam na siya sa amin. Sa unang gabi ng lamay ni Lola ay inutusan ako ni Mama na ayusin ang mga gamit ni Lola. May pamahiin kasi na kailangang sunugin ang mga damit ng isang taong pumanaw na. Magdadala raw ng malas sa mga gamit ni Lola at maaaring maiwan ang kaluluwa niya sa bahay na yon. Mahal ko si Lola pero hindi ko maiwasang kilabutan habang isa-isang inilalagay sa kahon ng mga gamit niya. Pakiramdam ko kasi ay nandun pa siya at binabantayan ang mga yon. Marami siyang maliliit na ribulto ng mga kakaibang hayop at may nakita rin akong itim na libro na hindi ko maintindihan ang nakasulat. Sabi ni Mama ay huwag ko rin daw kalimutang silipin ang ilalim ng kama ni Lola dahil marami pang nakatagong gamit doon. Pagsilip ko sa ilalim ng kama ay nakita ko ang isang kahon na gawa sa kahoy. Nakalak yon kaya hindi ko na tinignan kung ano ang laman. Si Mama na lamang ang bahala roon dahil baka may mga importanteng dokumento si Lola na nakatabi sa kahon. Ang nakaagaw pansin sa akin noon ay yung isang bagay na nakabalot sa pulang tela. Parang garapon base sa hugis nito.
Nakabuhol kasi yung pulang tela kaya hindi ko kaagad nakita kung ano yon. Nang inalis ko yung pagkakabalot ng tela ay tumambad sa akin ng isang garapon. Nagtaka ako nang makitang itim na likidong laman nito. Tapos may napansin ako na parang bilog sa loob. Bubuksan ko na sana yon nang biglang pumasok sa kwarto ang kasambahay ni Lola na nakabalik na mula sa bakasyon nito. Siya si Ate Dory. "Hindi mo pwedeng buksan ang garapong yan," sabi niya na parang takot na takot. Mukhang may alam si Ate Dory sa mga nangyayari kay Lola dahil matagal na silang magkasama. Kaya naisip kong sa kanya na lamang magtanong. Ayaw sana niyang magkwento pero dahil apo naman daw ako ni Lola, ay napilitan na siyang sabihin sa akin ang katotohanan. "Totoo ang mga usap-usapan dito na aswang ang lola mo. Pero wala yun sa lahi ninyo gaya ng iniisip ng iba," sabi ni Ate Dory nang simulan na niya ang pagkukwento. "Paano po nangyari yun?" Curious kong tanong. "Nayanggaw si Manang Agnes. Dalawa sila nung kaibigan niya, si Mang Pilo. Alam kong hindi mo siya kilala pero siya yung may-ari noong malit na kubo sa may papuntang ilog, yung may alagang malalaking aso. Doon ko lang naunawaan kung bakit maamo kay Lola ang mga asong umahabol sa amin ni Abby. Pero may isa pa akong tanong na gustong gusto kong masagot noon. Aswang din po ba yung mga alagang aso ni Mang Pilo?" Umiling si Ate Dory. "Hindi aswang ang mga yon, pero nakakatakot ang itsura. Kung nakita mo yung mga mata nila ay pulang-pula tapos ay sobrang itim talaga ng balahibo. Kaya akala ko noon ay aswang ang mga alaga ni Mang Pilo. May mga usap-usapan kasi rito na nakita raw nilang na ganyong aswang yung mga aso kaya kinakatakutan talaga ang mga yon dito. Pero nang sinabi sa akin ni Manang Agnes ang totoo ay sakala nagbago ang paniniwala ko. Mabangis lang daw talaga ang mga alaga ni Mang Pilo. Maamo naman daw ang mga ito noon, lalo na noong mga tuta pa lamang. Naging ganon lang daw sila nung may matandang babae na nagbigay sa kanila ng pagkain. Sariwang karne daw yon na hindi alam ni Mang Pilo kung saan ang galing. Kinagabihan daw ay nagwala sa pagkakatali yung dalawang aso at nilapay yung mga alagang manok ng matanda. Inoobserbahan daw ni Mang Pilo ang mga alaga nito sa pagkakalang pati ang mga ito ay niyanggaw rin. Pero bukod sa pagiging agresibo ay wala naman daw itong nakitang kakaiba sa mga alaga. Pero mula nung naging mabangis daw ang dalawang aso ay puro sariwang karne na ng hayop ang pinapakain ni Mang Pilo. Si Lola po, Ate Dory, nagbago rin po ba siya ng anyo mula nung nayanggaw siya? Dagdag ko pang tanong para lubos na maunawaan lahat ng nangyayari sa bahay na yon ni Lola mula nang dumating ako doon. Oo, madalas din siyang nawawala tuwing gabi kaya iniiwan ko na lamang na bukas yung bintana sa may kusina para makapasok siya pagbalik niya, ang sabi pa ni Ate Dory. Halos hindi ako makapaniwala sa mga sinabi niyang yon. Totoo pala talaga na aswang si Lola at ang nakakatakot doon ay ilang araw na namin siyang nakakasama sa isang bahay lang. Tanong ko rin si Ate Dory kung totoo ang mga sabi-sabi doon sa amin na kumakain ng karneng tao si Lola. Pero hanggang mga sariwang karne lang daw ng hayop ang kinakain nito. Ipinaunawa niya sa akin na may mga tao talagang dinadapuan ng sumpa tulad ng kay Lola. Pero hindi totoong lahat ng mga aswang ay kumakain ng karne ng tao. Ibig sabihin po ay totoo yung binibintang ng kapitbahay natin kay Lola. Siya yung pumatay sa kambing nila. Tanong ko pa noon. Sunod-sunod na tumango si Ate Dory at nagpasalamat ako sa kanya. Dahil sa wakas ay nasagot na rin ang mga katanungan sa isip ko. Pero mahigpit niya akong pinagbilinan na wala akong dapat pagsabihan ng tungkol doon. Kahit sa kapatid kong si Abby, alam naman daw ni Mama ang tungkol doon. Pero dahil ayaw nitong mag-isip pa ako ng kung ano-ano ay sinadya na lamang iwasan ang mga tanong ko. Huling tanong na lang, Ate Dory, ano po ba yung mga panakot sa aswang? Pwede kong gamitin kung sakali para hindi ako lapitan. Takot sila sa bawang at asin, lalo na sa buntot pagi. Dahil nasasaktan sila tuwing hinahampas nito. Napapaso naman sila sa asin at bawang
Kaya kapag meron ka ng mga yan sa katawan ay hindi ka nila malalapitan. Gaya ng ginagawa ko tuwing dumadaan ako sa bahay ni Mang Pilo. Palagi akong may bawang sa bulsa. Tinandaan ko lahat ng sinabi ni Ate Dory kahit papaano, Papa Dudut. Alam ko na ang gagawin sakaling makita ko si Mang Pilo o kung sino mang aswang na nakatira sa lugar ni na Lola. Sa huling gabi ng lamay ni Lola ay nagkaroon kami ng hindi inaasahang bisita, Papa Dudut. Hating gabi na noon. Pinagpahinga muna ako ni Mama dahil may mga kakilala naman kaming nag-volunteer na tumulong sa pag-aasikaso sa mga nakikipaglamay. Nakahiga na ako noon nang marinig kong parang nagkakagulo sa labas. Nang sumilip ako sa bintana ay nakita ko na nag-aalisan ang mga nakikipaglamay. Nakita kong dumating si Mang Pilo kasama ang mga alaga nitong aso. Nagtakbuhan pa ang iba sa mga nakikipaglamay sa sobrang takot. Nataranta naman ako noon kaya dali-dali akong lumabas ng kwarto. Sa halip na lumabas ay pumunta muna ako sa kusina para kunin ang garapon namin na puno ng asin at ilang piraso ng bawang. Paglabas ko ng bahay, nag-alangan akong humakbang nang makita ko si Mang Pilo at ang mga alaga niyang aso na nasa tabi ng kabaong ni Lola Agnes. Tahimik lang na pinagmamasdan ng matandang bangkay ni Lola. Samantalang nagbabantay naman sa tabi nito ang dalawang malaking aso. Sumigaw ako para palisin si Mang Pilo kahit na medyo nanginginig noon ang boses ko sa takot. Pero nang lumingon siya sa akin ay parang gusto ko nang tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Wala ring nagawa sina Mama at Ate Dory pero kita ko rin sa mga mata nila ang takot. Nilapitan ko si Mama at nagsaboy ako ng asin sa harapan namin. "Huwag kayong lalapit, dyan lang kayo," sabi ko pa kay Mang Pilo at sa mga alaga niya. Hindi naman kumibo si Mang Pilo at nakatingin lang talaga siya sa amin. Pero maya-maya lang ay nagsalita na rin siya. "Hindi namin kayo sasaktan. Nandito lang kami para madalaw ng mga alaga ko si Agnes," sabi pa ni Mang Pilo. Tumupad naman siya sa mga sinabi niya, mga ilang minuto lang sila roon at umalis na rin kaagad. Papadudot ng mailibing si Lola Agnes ay nawala na rin sa sityo si Mang Pilo. Ang huling balita namin ay giniba na yung kubong tinitirhan niya. Bumalik na rin kami sa Bacolod at pinagkatiwala na lang muna namin yung bahay ni Lola kay Ate Dory dahil wala namang ibang pwedeng tumira doon. Pero bago kami umalis ay nilinaw namin sa mga kapitbahay naming nagpapakalat na pumapatay ng tao si Lola para maging pagkain na hindi yon totoo. Humingi rin kami ng dispensa sa may-ari ng kambing at binayaran na lang yon sa may-ari. Tungkol naman po, Papadudod, sa nakita kong garapon sa ilalim ng kama ni Lola. Sinama yon sa libing niya. Nalaman ko kay Ate Dory na ibinili nito sa kanya ni Lola pero hindi pa rin ito sinabi kung ano ang batong nasa garapon. Kung may nakakaalaman sa mga listeners ninyo ay makakatulong din po sa akin para masagot ang katanungan kong yon. Papadudot, hanggang ngayon po ay hindi ko pa rin nakakalimutan yung nalaman ko tungkol kay Lola Agnes. Medyo nalungkot lang ako dahil biktima lang din naman siya ng sinumang nangyanggaw sa kanya. Pero kinakatakutan siya ng ibang tao at itinuring na isang salot. Gayong hindi naman niya ginusto ang nangyari sa kanya. Papadudot, sakaling mapili po ninyo ang kwento ko sa mga ibabahagi ninyo sa inyong channel ay lubos ko pong ipinagpapasalamat. Palagi po kasi kaming nakikinig sa mga kwento ninyo. Bukod po sa Papadudot Stories at K-Storya ay nakabang din po kami sa mga bagong upload ng Gianna Vlogs dahil po sa cute ninyong mga kambal. Nadagdagan na rin po kasi ang kapatid ko ngayon, may kinakasama na si Mama at kambal din po sila. Hanggang dito na lamang po and God bless. Thank you po sa inyong channel. Ubos na gumagalang, Jaja. May mga tao na madaling manghusga at makisabay sa galit ng iba. Kahit na ang taong hinuhusgahan nila ay hindi pa nila lubusang kilala. Sa halip na unawain ang buong kwento o kilalanin muna ang sitwasyon, ay mas pinipili na lamang nilang makisabay na lamang sa opinyon ng iba.
Maraming salamat sa iyo, Jaja, sa pagbabahagi mo ng kwento mo. Totoo na madali talagang manghusga ng ibang tao kahit na hindi nila alam ang totoong kwento. At ang isang kwento kapag pinagpasa-pasahan na ng iba ay nadadagdagan at mas lalong lumalayo sa totoong bersyon nito. Nakakalungkot ang nangyari sa iyong lola dahil imbes na maging payapa ang mga huling sandali niya dito sa mundo ay nakaranas pa siya ng kamuhian ng maraming tao dahil sa kalagayang hindi naman niya ginusto. Sana'y maging aral din po ito sa iba na alamin muna ang totoong kwento bago maniwala sa mga sabi-sabi ng ibang tao. Dahil kapag nadagdagan nito ay maaaring ikapahamak ng taong mabibiktima nito. Wala namang bayad ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Hindi rin masama kung mas lalawakan natin ang ating pangunawa. Magkakaiba naman ng pinagdaraanan ng mga tao kaya hindi natin alam kung anong magiging epekto nito dahil sa maling kwento. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.